Naniniwala ba kayo na lahat ng tao may kanya-kanyang taong itinadhana? Yung kahit anong mangyari at kahit saan man dalhin ng kapalaran, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Dahil lahat tayo may karapatang magmahal, mahalin, at maging masaya. Tadhana na mismo ang maghahatid sa'yo sa taong mamahalin mo. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito na nga po ang ating next full story na pinamagatang The Billionaire's Stolen Kisses. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng nakakakilig na kwentong ito. Ayoko nga, mariin ngang sabi ni Nina. Ayaw mo talagang gawin? Bahala ka. May masasabihan ng mga kaibigan natin na wala kang isang salita. Sagot naman ng kaibigan ni Nina na si Liza. Sabi pa nga ng isa, Hoy, nagsasayang ka ng oras. Man up and go kiss him. Sabi pa nga ng isa na matalik niyang kaibigan. Pagdating talaga sa mga ganitong bagay ay napakasulsulera talaga nila. Muli nga silang napatingin sa lalaking nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Walang kamalay-malay ito sa kanilang kakaibang intensyon. Hindi nga alam kung masamang intensyon ba ito o ano. Napakagwapo nga ng lalaking tinitignan nila ngayon. Napakalakas ng apil at magandang pangangatawan. Mukhang yayamanin pa ito. Tinignan naman nitong si Nina ang kanyang mga kaibigan at sabi nito na, paano kung hindi niya magustuhan ang gagawin ko? Tapos hindi pala siya mabuting tao at saktan niya ako. Maililigtas niyo ba ako? Sabi nga ni Nina. Dagdag pa nga nito na, tignan niyo nga kung gaano siya kalaki. Pero pagdadahilan naman ng kanyang kaibigan ni si Liza, ano ka ba? May kinakausap siya sa telepono niya tapos yung isang kamay niya nakahawak sa coffee niya. Bago ka pa niya makita, mawawala ka na agad sa paningin niya. Tsaka medyo madilim naman dito eh. Napatingin na nga lang ulit si Nina sa gwapong lalaki. May kausap nga siya ngayon sa kanyang phone. Napalunok na nga lang itong si Nina. Sabay sabi nito na, okay fine. Ang kukulit niyo eh, gagawin ko na. Ngayon kasi ay nakipagkita nga si Nina sa kanyang mga kaibigan at nagkatuwaan nga sila sa isang beach resort. Nasa isang bar nga sila ngayon at nagiinuman habang naglalaro ng truth or dare. Naitaon naman na naituro nga ang bote kay Nina at dare nga ang kanyang napili. At ang inutos nga sa kanya ay humalik siya ng isang stranger man. At ang napili nga nila ay ang isang lalaking nakaupo sa hindi kalayuan sa bar na iyon. Katatapos lang nitong uminom at nagkakape na nga siya. Dahan-dahan na ngang tumayo si Nina at humakbang ng isa pasulong. At sabi naman ng kaibigan niya sa kanya, huwag mong kalimutan yung sinabi namin sa'yo ah. Agad kang tumakbo kapag lumingon siya sa'yo. Tapos dapat kapag nakalayo ka na maglakad ka lang ng parang natural, okay? Sabi nga ng kanyang kaibigan. Tumango naman ng paulit-ulit itong si Nina, pero sa totoo lang ay kinakabahan na nga siya sa kung ano man ang binabalak niyang gawin. Patuloy nga siyang naglakad ngayon patungo sa lalaki. Medyo mabagal muna, humahanap ng tiyempo. Sa sobrang busy nga ng lalaki sa pakikipag-usap sa kanyang telepono, ay hindi nga niya namalayan si Nina o napapansing paparating at halos nakatayo na nga ito sa kanyang harapan. Tahimik na napalunok na nga lang si Nina. At sa isip-isip nga nito na, napapansin niya kaya ako? Kailangan ko nang gawin ito ng mabilisan, kundi lagot ako. Nalilito nga siya kung ano ba talaga ang dapat gawin, pero napapikit na nga lang itong si Nina at mabilis na yumuko at biglang hinawakan nga nito ang baba ng lalaki. Iniangat ito ng kaunti at inilapat nga niya ang kanyang labi sa labi ng lalaki. Pagkatapos nga ng ilang segundo ay agad na ngang umatras ang babae at tumalikod bago pa nga makapag-react ang lalaki para hindi nga niya makilala ito. What the? Yun lang ang narinig niya na sinabi ng lalaki bago nga siya tuluyan na makatalikod. Pero aalis na nga sana siya
nang biglang hinapit ng lalaki ang kanyang braso at sabi nito na, "And who do you think you are? Na basta-basta na lang akong halikan?" Napapikit na nga lang ng mariin itong si Nina at hindi nga siya lumilingon sa lalaki. Pilit siyang pinapaharap ng lalaki pero nagmamatigas nga siya. Nang biglang, napalakas na nga ang pagpapaharap sa kanya ng lalaki, kaya napalingon ito. Mabuti na nga lang ay saglit lang iyon at nabitawan na nga ng lalaki ang kanyang braso, kaya naman dali-daling tumakbo itong si Nina. Tumakbo na nga rin ang kanyang mga kaibigan na sina Liza, Margie at ang iba pa. Hanggang sa nasigurado nga nilang wala nang humahabol sa kanila. Matapos nga nilang masiguro na nakalusot na nga sila sa kanilang ginawa, huminto na nga sila sa likuran ng isang haligi. Ngayon nga ay titignan nga nila ang resulta ng kanilang pinagawa kay Nina. "Show me," sabi nga ni Nina sa kanyang mga kaibigan. Ipinakita naman ni Liza ang larawan. Napangisi nga si Nina. Hindi siya makapaniwala na ganon ang naging resulta ng larawan. Para talaga silang mag-asawang naghahalikan sa gitna ng beach at sobrang sweet at romantic sa isa't isa. "Napaka-cool, di ba?" Natatawa pa ngang sabi ni Liza. Pero napapailing na nga lang si Nina at sabi nga nito, "Tignan niyo nga yung ginawa niyong kalokohan, na hindi ko man lang sigurado kung namukhaan niya ba ako. Paano kung may photographic memory pala siya, tapos magkita kami after a week, a month, or a year, tapos ako paling nagnakaw ng halik sa kanya?" Napatawa na nga lang ang kanyang mga kaibigan at sabi nga ng isa sa kanila, "Relax, huwag kang praning dyan. Napakalaki ng mundo. At saka, paano mo masisiguro na magkikita pa kayo? Ay ikaw, nalata mo ba ang mukha niya?" Napatango naman si Nina at napangiti nga ito, na parang kinikilig. Nang biglang sabi naman ng kanyang piliang kaibigan na si Liza, "I have an idea. Ano kaya kung i-post ko to sa social media?" Napakunot noon naman itong si Nina at tanong nga nito, "Bakit mo naman ipopost yan? Diba, ang kasunduan natin, pipicturean niyo lang ako. At remembrance lang yan sa pagpunta natin dito. Magmumukha naman akong desperado niyan." Sunod-sunod ngang sabi ni Nina. Pero huli na nga ang lahat dahil ipinost na nga ng kanyang kaibigan ang litrato sabay may caption na, "My new boyfriend" at smiley face. Wala na ngang nagawa pa si Nina at napabuntong hininga na nga lang ito. Siguro naman, wala namang pakialam ang kanyang mga followers sa naipost na picture. Kaya hinayaan na nga lang niya iyon para kahit papaano naman, kunwari may update sa kanyang buhay. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga mahilig sa pagsa-social media itong si Nina. At pagod na nga rin siyang makipagdiskusyon pa sa kanyang mga kaibigan. Nagpunta na nga sila sa transient kung saan sila nag-check-in para makapagpahinga na nga. Dahil kanina pa nga sila nagkukulitan. Sobrang dami na ngang truth or dare ang nagawa nila. Pero parang ang pinakamahirap ay ang pinagawa nila kay Nina. Sa isip-isip naman ng babae na okay lang naman siguro iyon dahil kagagraduate lang naman nila at deserve nga nila ng katuwaan. Nagkataon nga lang na siya ang napagtripan. Pagkatapos nga ng kanilang pagbabakasyon ay magkakanya-kanya muna ang magkakaibigan dahil maghahanap na nga sila ng kani-kanilang mga trabaho at mas haharapin nga nila ang mas malawak at isang magulong mundo, ang realidad ng buhay. Graduate nga si Nina ng office administration work. Kaya naman, mag-a-apply nga siya bilang executive assistant or pwede ring secretary ng mga boss sa mga malalaking kumpanya. Iyon nga ang target niya ngayon. Dahil gusto nga niyang matuto ng mga techniques at iba pang learnings mula sa mga bigating boss. Habang nagmumuni-muni, naisip nga niya na kailangan niyang magkaroon ng trabaho sa lalong madaling panahon nang sa gayon ay makatulong na nga siya sa kanyang pamilya na matagal na ngang naghihirap para lang mapag-aral siya. At siya na nga ang pag-asa nila.
Mabilis nga na lumipas ang mga araw, linggo, ay oras na nga para harapin nila ang totoong buhay. Nagsimula na ngang maglakad-lakad. Itong si Nina para nga matuntun ang mga kumpanya na balak niyang applyan. Inilista nga niya ang lahat ng ito. Pakiramdam niya ay hindi naman siya nagkulang sa paghahanda. Pero lumipas na nga ang isang araw, ay hindi pa rin siya ulit tinatawagan ng mga HR na nag-interview sa kanya. Sa ikalawang araw nga, habang nagpapahinga siya ng tanghali, ay tila nawawalan na nga siya ng pag-asa. At napasabi na nga lang ito na, "Lord, pagod na po ako. Wala pa po bang tatawag sa akin? Ayaw po ba nila ako? Okay naman ang credentials ko. Sa tingin ko naman nakasagot naman ako sa interview. Bakit po hindi pa rin nila ako tinatawagan?" Nagdasal pa nga ito. At lingid nga sa kaalaman niya, ay meron palang isang kumpanya na nakalaan para sa kanya. Ang AZ Company. Ito nga ang huling kumpanya na pinuntahan niya sa ikalawang araw ng pag-a-apply niya. Bumuntong hininga muna nga ito, huminga ng malalim bago nga pumasok ng napakalaki at napakagandang building. Dumiretso nga ito sa receptionist para tanungin kung saan nga matatagpuan ang assigned venue ng pag-i-interview para sa kanya. Tinuro naman iyon ng receptionist. At sa 9th floor nga ito ng building. Dumiretso na nga siya ng elevator. Pumasok nga ito. Pero nang nagsara na nga ang elevator, ay kasama niya ang isang lalaki na napakaganda ang suot at parang sobrang formal naman. Kaya naman sa isip-isip ni Nina, mag-a-apply din kaya to? Sa 9th floor din pala siya. Parehas kami. Baka naman ito na yung kasama kong mag-a-apply. Tignan niyo naman ako. Napakasimple lang ng damit ko. Tapos siya sobrang formal. Sino ba namang hindi mag-hire dito? At tila bumababa nga na naman ang kumpiyansa ni Nina sa kanyang sarili. Pero nang matignan nga niya ang mukha ng lalaki, naisip nga nito na parang pamilyar. Parang nakita na niya ito somewhere, pero hindi nga niya maalala. Napailing na nga lang ito at siguro nga daw ay nag-halucinate lang siya dahil na rin siguro sa pagod. Tumunog na nga ang elevator at lumabas na nga ang dalawa. Pinauna naman siyang pumasok ng lalaki. Pero nang magtama nga ang kanilang mga mata, ay nakita nga niyang parang kumunot noo ang lalaki. Kaya naman sa isip-isip ni Nina, suplado? Pogi nga, suplado naman. Umupo nga muna si Nina sa lobby at hinintay nga ang turn niya ng interview. Sabi nga sa kanya ng HR, 2 interview nga ang pagdadaanan niya ngayon. Ang interview ng HR head. Kapag pumasa siya doon, ay i-interviewin na raw siya kaagad ng CEO ng kumpanya. Sa isip-isip nga ni Nina na ito na siguro ang may pinakamabilis na proseso ng hiring ng company na napuntahan niya. At nagdasal nga ito na sana ito na ang pagkakataon niya para makuha at magkaroon na nga ng trabaho. Makalipas nga lang ang 10 minuto, sabi nga ng isang babae, "Miss Nina Salvador, ikaw na ang next. Please be prepared." Sabi nga nito. Huminga ng malalim si Nina. Nag-sign of the cross pagkatapos ay tumayo na nga siya ng tuwid. Kinausap ang sarili at pinalakas ang loob. Pumasok na nga siya sa room ng HR head at lumipas nga ang 30 minutes. Natapos na nga rin ito at sinabi na nga nito na dumiretso na siya sa isa pang opisina. Nalilito nga itong si Nina. Ang ibig bang sabihin nito ay pumasa siya sa isang interview? Ibig sabihin final interview na niya. At ang mag-i-interview na nga sa kanya ay ang CEO. Bago nga siya kumatok, ay nakita niya ang pangalang Mr. Aldwin Villahermosa, the CEO. Kumatok na nga ito ng dahan-dahan. Pagkatapos nga nun ay narinig niya ang sinabi ng nasa loob, "Come in." Matigas nga nitong sabi. Dahan-dahan namang pumasok itong si Nina. At pakilala nga nito sa sarili, "Good afternoon, sir. I'm Nina. Nina Salvador po." Sabi nga nitong pakilala sa sarili. Pinalapit nga siya ng lalaki sa kanyang executive table at pinaupo nga sa harapan niya ang babae.
Pero hindi nga, natinag ang tingin nito sa kanya. Na para bang kinikilala siya. Ganoon din naman si Nina dahil ito pala yung lalaking nakasabayan niya kanina sa elevator. Kaya naman pala napaka-pormal ng kanyang suot dahil siya pala ang CEO. Nahihiya tuloy siya sa kanyang sarili dahil nga parang kung ano-ano pang mga judgments ang naisip niya tungkol sa lalaki. Pero parang may isa pa nga siyang iniisip. Parang nakita na nga niya ang mukha ng lalaking ito dati pa. Pero winaglit na nga lang niya ang kanyang iniisip at magfo-focus na nga lamang siya sa interview. Napalunok na nga lang ang lalaki at unang tanong nga nito, "So, Miss Nina, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Tell me something about yourself, blah blah blah. Hindi ko natatanungin ang mga yon. Dahil bakit pa naman ako magsasayang ng oras? Nakalagay naman na ang profile mo dito sa resume mo. Kaya isa lang ang itatanong ko muna sa'yo. Ano ang may i-offer mo sa company ko?" Seryosong tanong nga nito. Bigla namang kinabahan si Nina at napalunok na nga lang ito. Ine-expect na nga niya ang ganitong katanungan pero hindi niya inakala na ganito pala magiging mabilis ang lahat. Napalunok nga ito at sabi nga nito, Sir, masipag po ako." Pero nakita niyang biglang umiling ang CEO at sabi nga nito sa matapang na boses, "Masipag? Ganyan na lang lagi ang naririnig ko sa mga aplikante. Wala na ba kayong iba pang kayang sabihin? Kundi masipag po ko. I will do my best, magtatrabaho ako ng mabuti. Pare-parehas lang ang mga sagot nyo. Kailangan ko ng unique na sagot. Kaya ikaw lang ang binigyan ko ng pagkakataon na bigyan ako ng sagot pa. Dahil pagod na nga ako sa kaka-interview ng kung sino-sino na pare-parehas lang naman ang isinasagot sa akin. Mga walang utak. Kaparehas ka rin ba nila?" Dahil nga sa sinabi ng lalaki ay tila nagpalting ang tenga nitong si Nina. At dahil na nga rin sa pagod ay madali nga siyang mairita. Kaya naman ang narinig nga niya iyon mula kay Aldwin ay sabi nga nito na, "Gusto niyo po bang malaman ng totoo? Kung ano ang may i-offer ko sa company na to?" "Competition. Baka yun po yung may i-offer ko sa company niyo." "What do you mean?" Tanong nga ni Mr. Aldwin pagkatapos kumunot ang noo. At nagpaliwanag na nga itong babae at sabi nga niya, "Balak ko po kasi sa pag-a-apply ko bilang executive assistant ng isang boss. Gusto kong matutunan kung paano niya pamahalaan ang kanyang kumpanya. Gusto kong makuha yung mga techniques niya. Gusto kong matuto. Dahil balang araw, pangarap ko rin pong maging boss. Kaya siguro kung tatanungin niyo po ako kung anong may i-offer ko, ay kompetisyon. Dahil malay niyo po, baka kapag nakuha ko na ang strategies niyo, ay may apply ko nga ito sa magiging sarili kong kumpanya na magiging katapat ng kumpanya niyo." Tuloy-tuloy ngang paliwanag ng babae na parang hindi na nga siya nag-iisip sa kanyang mga sinasabi. Saglit ngang nagkaroon ng katahimikan sa office ni Mr. Aldwin. At makalipas nga ang 1 minuto, napahalakhak nga itong si Mr. Aldwin Villahermosa. Sabay turo nga sa babae. At sabi nga nito, "You know what? You're one of a kind. Ikaw lang ang nagpatawa sa akin ng ganito. Mabuti na lamang at ikaw ang huling na interview ko dahil napasaya mo ako." Samantalang si Nina naman ay hiyang-hiya sa kanyang mga pinagsasasabi. Dala na rin siguro ng pagod, kaya niya nasabi ang mga yun. Dahil nga sa sobrang hiya ay hindi na nga siya makatingin sa mga mata ng CEO na nag-i-interview sa kanya. Pagkatapos ngang sabihin niyo ng lalaki, ay malumanay na ngang sabi ni Nina, "I'm sorry sir, siguro po nadala lang ako sa tanong niyo." Napangisi na nga lang si Mr. Aldwin at sabi nito, "Okay, Miss Nina Salvador, that's it. Tatawagan ka na lang namin. O papatawagan na lang kita sa HR kapag nakuha ka. But please, don't expect too much." Seryosong sabi nga nito. Muli nga silang nagkatitigan ng mata sa mata. At aalis na nga sana si Nina pagkatapos magpaalam. Pero sabi naman sa kanya bigla ni Mr. Aldwin, "Wait,
Kanina pa ako nagtataka. Para kasing familiar ka. Do I know you? Nagkakilala na ba tayo? Tanong nga nito kay Nina. Napaisip naman si Nina dahil ganun din ang kanyang nararamdaman na para bang nagkita na sila pero hindi naman niya maalala. Kaya sabi ni Nina na hindi pa nga sila nagkakilala at nagpaalam na nga ito sa umalis. Nang makauwi na nga si Nina sa kanyang apartment, ay pagod na pagod nga ito. Umupo nga muna siya sa sofa at sabi nga nito sa kanyang sarili, "Ano bang ginawa mo, Nina? Bakit ba ganun yung mga pinagsasasabi mo sa CEO? Paano ka makukuha niyan? Alam mo, sobrang lapit na eh. Konting-konti na lang. Pwede ka na sanang ma-hire kung sumagot ka lang ng maayos. Unique lang naman ang gusto niya. Pero kung ano-anong pinagsasasabi mo." Pinagtawanan ka patuloy niya. Sabay iling nga nito. At para naman mawala ang kanyang stress, ay nag-social media nga muna ito. Dahil parang matagal na siyang walang update. Dahil nga sobrang busy nito sa pag-a-apply. Kinuha nga niya ang kanyang cellphone at saka nag-scroll nga sa kanyang newsfeed. Pero nagulat nga siya nang makita niya na napakaraming notification ng kanyang application na binuksan. At nang tignan nga niya, sobrang dami ng likes ang picture na pinost ng kanyang kaibigan nang nasa beach resort nga sila. Ang litrato nga kung saan hinalikan niya ang isang lalaking hindi niya kakilala. Napatakip na nga lang siya ng kanyang bibig habang binabasa ang ilan sa mga komento. "Wow, ang hot naman ng lalaki." Sabi ng isa, "Oh, that's so romantic. She's so lucky." Sabi pa nga ng isa. At kung ano-ano pa ngang comments. Meron ding comments na binabash siya dahil parang hindi raw sila bagay. Hindi raw siya ganun kaganda para sa lalaki. May mga ilan pa ngang komento na nagtatanong kung sino siya. Nagtataka nga siya dahil meron pa ngang ibang komento na nagsasabing, "Who's that guy? Bakit parang familiar?" Sabi nga nito. Kinlose na nga lang nitong si Nina ang application na binuksan niya dahil mas lalo nga lang nadadagdagan ng kanyang stress. Hindi nga siya makapaniwala na halos umabot na nga ng 2,000 likes ang picture na pinost ng kanyang kaibigan sa kanyang profile mismo. Napailing na nga lang ito at sabi sa sarili na hindi iyon ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay trabaho. Maaga na nga lang natulog itong si Nina. Kinabukasan nga'y nagising siya sa tilaok ng manok. Nag-unat-unat nga ito. At nakita nga niya na 7 a.m. na pala. Mabuti na nga lamang at walang nakischedule sa kanya ni interview ngayon. Siguro ay pagkakataon na niya to para nga makapagpahinga naman. Dahil sobrang nakakapagod palang maghanap ng trabaho. Kaya nga sabi nito sa kanyang sarili, kapag na-hire na nga siya ay aalagaan niya ang kumpanyang kukuha sa kanya. Sabay ngiti nga nito at nag-sign of the cross. Unang-una niya kasing ginagawa sa umaga ay ang magpasalamat sa Diyos sa bagong buhay na binigay sa kanya. Ganito nga siya kapositibo. Nang makalipas nga ang 30 minutes ay biglang nagring ang kanyang telepono. Dali-dali naman niya itong kinuha dahil nakita nga niya na unknown number ang tumatawag sa kanya. Nabuhayan tuloy siya ng loob dahil kapag ganito, malaki nga ang posibilidad na muli nga siyang tatawagin para sa isa pang interview o di kaya ay baka hired na siya. Nang sagutin nga niya ang telepono, ay bungad sa kanya ng babaeng nasa kabilang linya. Miss Nina Salvador, right?" Tugon naman ng babae. Yes po. Ako nga po." "Magandang umaga. Sino po sila?" Sabi nga nito ng may paggalang. Sagot naman sa kanya ng HR, "Congratulations! Ikaw nga ang napili ng CEO namin para i-hire bilang executive assistant niya. Sinend na namin sa iyo ang offer. Please review, and kapag okay sa iyo ang clauses at tinatanggap mo ang conditions, please right away pumunta ka dito sa opisina ngayon. We are so sorry to disturb you, but at least, ma-hire ka na. Miss Nina, congratulations!
Sabi pa nga ng HR. Pagkababa nga nito ng telepono, ay halos magtititili naman ng babae nang dahil sa sinabi sa kanya sa kabilang linya at halos magtatatalon pa nga ito. Sa wakas, ay ma-hire na nga siya talaga. Dali-dali nga niyang tinignan ang kanyang email at nakita na nga niya kung anong kumpanya ang tinutukoy ng babae kanina. At ito nga, ay ang AZ Company. Nagtaka tuloy siya. Bakit naman siya i-hire ng CEO na sinagot niya ng kung ano-ano na ang ibibigay nga nito sa kumpanya ay kompetisyon? Naalala na naman tuloy niya ang kanyang performance kahapon at parang nahiya sa kanyang ginawa. Pero siguro ay nakita nga ng CEO sa kanya na dedicated nga ito at hindi nga niya bibiguin ang AZ Corporation. Dali-dali nga niyang pinaprint ang nasa email niya. Pagkatapos nga ay nagpunta na nga siya kaagad sa kumpanya. Dumiretso na nga siya sa opisina ng HR. Tinanong nga sa kanya ng babaeng HR kung tinatanggap daw ba nito ang offer. Dahil kung oo, ay magbibigay na nga silang iba't ibang listahan ng requirements para nga makapag-umpisa na siya kaagad. Umuo na nga itong si Nina. Binigyan na nga siya ng listahan ng mga requirements na dapat niyang i-prepare. Finil-upan na nga niyang iba roon. Pagkatapos nga nun ay diretso na nga siya sa orientation dahil pwede naman daw na to follow ang iba pang mga requirements. Pagkatapos ngang i-discuss ang policies ng kumpanya, ay pinakilala na nga siya sa iba't ibang departments. Inikot na nga siya sa kumpanya at naramdaman naman niya na parang maganda nga ang working environment sa AZ Corporation. Pagkatapos nga nun, ay dinala na nga siya sa opisina ng kanyang magiging boss na si Mr. Aldwin Villahermosa. Kumatok na nga ang HR dito. Una nga siyang pumasok at pinaliwanag nga nito na andito na nga ang executive assistant nitong bago. Kinakabahan nga itong si Ninang pumasok sa opisina pero syempre wala siyang choice. Iniwan na nga sila ng HR. Silang dalawa na nga lang ang nandoon. Walang nagsasalita. Nang mapansin naman ni Mr. Aldwin ang awkwardness, ay siya na nga ang unang nagsalita. Well, Miss Nina, congratulations. Dahil ikaw ang na-hire bilang executive assistant ko. You know what? You deserve it. You're one of a kind. Sa tingin ko maganda ang sagot mo sa akin kahapon. Ikaw ang may pinaka-unique na sagot, kaya naman ikaw ang napili ko. For now, wala ka pa kasing workspace dito. Dati, nasa labas ang aking assistant. Pero ang gusto ko ngayon, nasa loob lang siya ng opisina ko dahil madami akong gustong ipagawa. At kailangan ko ng mga maliksing kumilos. Ipapaayos ko ang magiging workspace mo. Diyan ka muna sa sofa for now. Dire-diretsyong sabi nga nito. Dahil siguro busy nga siya ngayon sa pagre-review ng kung ano-anong reports. Tambak nga ang kanyang table. Nagpasalamat na nga lang ang babae. Pero hindi nga niya alam kung ano ang gagawin niya sa sofa. Siguro nga ay pinaupo siya doon para mag-observe muna. Habang tinititigan nga niya ang lalaki, ay parang may nag-flashback sa kanya. Ang hindi nga niya makalimutan na stolen kiss niya sa isang stranger na lalaki sa beach resort kung saan sila nagpunta ng kanyang mga kaibigan. At doon na nga niya napagtanto kung sino ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Walang iba kundi ang estrangherong lalaking hinalikan niya sa beach resort. Dali-dali nga niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinignan nga niya ang litrato na nakapost sa kanyang social media. Tinignan nga niya ng paulit-ulit ang litrato. Pagkatapos nun ay tinitigan naman niya ang kanyang boss na nasa harapan niya ngayon. At dito na nga niya na-confirm na iisa lang ang kanyang magiging boss at ang lalaking hinalikan niya. Sobra nga ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kung nalaman lang sana niya ito ng mas maaga, sana nga ay hindi na siya pumasok pa sa kumpanyang ito. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan niya. Kung ang babae nga ay kinakasuhan ng lalaking humahaplos sa kanya ng sexual harassment. Paano naman kaya kapag ang babae na nga
ang biglang gumawa ng ganun sa lalaki. Baka nga makilala siya ng kanyang boss at ipapulis nga ito. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa kanyang isip, pinakalma niya ang kanyang sarili at bulong niya sa sarili na, "Self, relax. Mukhang hindi ka naman niya nakikilala." Naupo na nga lang siya doon at hindi pinahalata na sobrang kinakabahan nga siya at aligaga. At makalipas nga ang ilang oras, bigla namang may kumatok sa opisina. "Come in," sabi nga ni Mr. Alwin, saka pumasok naman ang isang lalaking napakagwapo rin at hula nga ng babae. Kaibigan nga nito, si Aldwin. "O pare, kamusta ka na?" sabi nga ni Alwin sa lalaking kapapasok lang. Sagot naman ng lalaki, "Pare, ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Kamusta ka na? Ikaw ang kumusta?" Napakunot noo nga itong si Aldwin at tanong nga nito na parang nagtataka. "What do you mean? May balita ba?" Napatawa ng bahagya ang mukhang kaibigan nito at sabi nga niya, "Anong balita pare? Ikaw ang balita." Naguguluhan na nga si Aldwin. Nang biglang, kinuha nga ng lalaki ang kanyang telepono at pinakita ito kay Aldwin. Noong una nga ay may nakikita, si Aldwin, nalarawan ng babae at lalaking naghahalikan. Pero madilim naman, kaya parang hindi naman mahahalata. Pero nang tignan nga niya ito, nang malapitan, ay biglang tanong sa kanya ng kanyang kaibigan, "Ikaw ba yan pare?" Tanong nga ng kanyang kaibigan na nagngangalang JP, habang nakasandal nga sa wall. Sa isip-isip nga nitong si Aldwin, "Ako nga to. Bakit ako may larawan nito?" Nang biglang tanong naman ni JP, "Girlfriend mo ba siya pare?" Dali-dali namang sagot nitong si Aldwin, "Hell no! Paano ko magiging girlfriend yan? Sobrang busy ko sa trabaho. Wala nga akong oras makipag-date. Tapos biglang magkakaroon ako ng girlfriend?" Napatawa naman ang kanyang kaibigan at sabi nga nito, "Well pare, mukhang huli na ang lahat. Kung ako sa'yo, panoorin mo sa YouTube. Dahil naibalita na kanina." Halos mapasigaw nga itong si Aldwin. "What?" Samantala, naririnig naman nitong si Nina lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Kaya sa isip-isip nga nito, wala na. Checkmate na nga talaga. Patay na. Ngayon nga ay malalaman na ng kanyang boss na siya nga ang babaeng humalik sa kanya. Pero naisip naman ito, ano ba ang big deal doon? Pwede naman niyang i-delete na lang ang larawan. Pero sabi nga ng kaibigan nitong si Aldwin, "Pare, i-type mo lang yung Mr. Villahermosa's girlfriend. Lalabas na yun panigurado. Sobrang trending ka na ngayon." Dali-dali namang ginawa yun ni Aldwin at pinanood nga ang balita. Si Mr. Villahermosa, may girlfriend na nga kaya talaga? Maraming ang humahanga sa CEO na ito ng AZ Corporation dahil sa kanyang angking katalinuhan at kagwapuhan. Pero kamakailan lang ay napansin nga ng ilang mga fans at nagkaka-crush sa kanya na tila meron nga siyang kamukha na pinost ng isang di pa kilalang babae at sabi nga nito, "My boyfriend." At agad na nga naming inimbestigahan at siya nga ang nasa larawan. May kahalikan nga itong hindi kilalang babae. At sino nga kaya ang mystery girl na ito? Pero ang mahalaga ay i-congratulate muna natin si Mr. Aldwin Villahermosa dahil sa wakas ay nagkaroon na nga siya ng girlfriend. Matatandaan nga na kung sino-sino ang nalilink sa kanya, pero hindi naman pala katotohanan ng lahat ng ito. Pero ito na nga ba talaga ang totoong girlfriend niya? So Mr. Villahermosa, kung naririnig niyo po kami, sana po ay paunlakan niyo ang aming imbitasyon. Pumunta po kayo dito sa show namin. I-interviewin po namin kayo dito sa studio at sana po sagutin niyo ang lahat ng katanungan ng mga fans niyo. Dali-dali namang pinost nitong lalaki ang YouTube video na pinapanood niya. Pagkatapos nga nun ay napamura na nga lang siya at naihagis nga niya ang ballpen na hawak niya. Nagulat pa nga itong si Nina at ang kaibigan nitong si JP ay hindi naman masyado at kalmadong sabi lang nito na tila sanay na sanay na.
Relax bro. Hindi ba matagal ka na rin namang nai-issue sa kung kani-kaninong babae? Hindi ka pa ba sanay? Natatawang ang sabi ng kanyang kaibigan. Pero sagot naman, nitong si Aldwin, iba to pare. Merong ebidensya, merong litrato. Sino ba namang siraulong magpa-post nito at sabihin na boyfriend niya ako? Patingin nga ulit yan. At tinignan nga nito ang litrato. Dahil nga siguradong sigurado itong si Nina na siya ang babaeng nandoon, ay tinatakpan na nga niya ang kanyang itsura ngayon. Mabuti na nga lamang at iba ang pangalan nito sa kanyang social media account. At sana nga ay sa paghalungkat niya ay sana hindi nito makita ang totoo at buong pangalan ni Nina. Nagtatago nga ito dahil baka mamaya ay mahalata pa nga ang babaeng nasa larawan. Nagdarasal na nga lamang ito habang tinatago ang kanyang muka. At naisip nga nito na ang unang-una niyang gagawin mamaya ay i-deactivate ang kanyang social media kung saan naroon ang litrato. Pero sigurado naman siya na marami na sigurong kopya ng larawan na yon. Pero hanggat kaya niyang magpanggap ay gagawin niya dahil baka masira pa ang kanyang buhay. Kailangan pa siya ng kanyang pamilya. Kailangan niyang kumayod. Nakauwi na nga ang kaibigan nitong si Aldwin na si JP at pinagpatuloy na nga rin ni Aldwin ang kanyang pagtatrabaho. Paano-kano ka ay may pinapagawa sa kanya ang lalaki. Mabuti na nga lamang ay hindi niya tinitignan si Nina habang kinakausap ito at ini-instruct kung ano ang gusto niyang gawin ito. Natapos nga ang araw na iyon na hindi nga nalalaman o nahahalata man lang ni Aldwin na ang kahahire nga lang niya na executive assistant at ang babaeng nais niyang ipahanap ay nag-iisa. Nang mag-alas 5 na nga ay uwian na. Dali-dali na ngang nagpaalam ang babae kay Aldwin habang hindi pa ito nakatingin sa kanya. Pumayag naman ang kanyang boss na pwede na raw siyang umuwi dahil first day naman niya. At bukas na raw siya magkakaroon ng workspace sa office na yun. Iyon nga ang ikinakabahala ngayon ni Nina. Palagi nga silang magkikita, araw-araw pa, at mukhang imposible nga na hindi siya nito makilala. Pagkalabas nga niya ng opisina ng lalaki, nag-CR nga ito at agad na dineactivate ang kanyang social media account. Dahil siguro naman daw ay huhupa rin ang balita tungkol sa kanila. Ganoon naman talaga ang chismis. Maya-maya ay trending, pero kinabukasan ay hindi na nga. Magdarasal na nga lang ito na ganoon ang mangyayari. Umuwi na nga ito at nag-isip na ano kaya ang magandang paraan para hindi nga siya makilala ng lalaki. Tinawag nga niya ang kanyang mga kaibigan sina Liza at Margie. Dali-dali naman pumunta ang mga ito sa kanyang apartment. Hoy girl, bakit parang problemado ka dyan? Napatingin nga ng masama si Rina sa kanyang kaibigan na si Liza. At sabi nga nito, kagagawan mo kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kaya dapat lang tulungan mo akong solusyonan to. Napakunot ang kanyang kaibigan at tanong nga nito, what do you mean? Naalala mo ba nung namasyal tayo sa isang beach resort at nang may hinalikan akong lalaki? Napatawa naman itong si Lisa at sabi nga nito, bakit? Hindi ka pa rin ba makamove on sa ginawa mo? Minumulto ka pa rin ba ng halik niya gaya ng sinasabi mo the last few weeks? Muling tumingin ng masama sa kanya si Nina at pagpapaliwanag nga nito, mas malala pa dyan. Hindi mo ba alam na ang CEO ng kumpanya kung saan na-hire ako ngayon at ang lalaking estranghero na hinalikan ko doon ay iisa? Napanganga na nga lang ang kanyang kaibigan at sabi nga nito na, what? Patay na girl. Dagdag pa nga ni Nina na naibalita pa nga ang tungkol doon at trending na nga ngayon halos sa buong mundo. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sikat pala ang lalaking hinalikan niya sa beach resort? Nagsisisi nga siya na pinakinggan pa niya ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Kung sana nung una pa lang ay sinunod na nga niya ang kanyang instinct, ay hindi sana mangyayari ito. Nag-isip nga sila kung ano ang tamang solusyon sa sitwasyong pinasok nila.
Pero tila inaasar pa nga ni Liza at Marge itong si Nina ng dahil sa mga nangyayari. Sabi pa nga ng isa sa kanyang mga kaibigan, girl, baka naman kaya kayo pinagtatagpo ng tadhana dahil kayo talagang meant to be for each other. Akalain mo, sa dinami-dami ng kumpanya sa mundo, dito ka pa napasok sa kumpanya ng lalaking hinalikan mo, and worst, CEO pala siya. Malay mo, you're meant for each other. Kumunot noon naman si Nina at sabi nga nito ng seryoso, tumigil ka na nga dyan. Kung ako sa inyo, isipan niyo na lang ako ng magandang solusyon para hindi niya ako makilala sa trabaho. Kailangan ko ng trabaho na to. Hindi niyo ba alam na tumawag sa akin ng mama ko kanina at kailangan kong magpadala sa probinsya? Pero dahil sa kalokohan niyo, mukhang malapit na akong mawala ng trabaho. Nagsorry na nga lang ang kanyang mga kaibigan nang biglang sabi nga ni Lisa, I have an idea. Paano kung mag-disguise ka na lang kaya? Tinanong nga nitong si Nina kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan at kinuwento nga nito na hindi nga siya makikilala ng lalaki kung meron nga siyang gagawing kakaiba sa kanyang pag-aayos ng sarili. Hiniram nga nito ang make-up ni Nina at kung ano-ano pa. Hiniram din ito ang pangkulot ng kanyang buhok. Minake-upan nga siya ng kanyang kaibigan. Kinapala ng kilay nito, kinapala ng kanyang lipstick, pati na rin ang kolorete na inilagay sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay kinulot nito ang kanyang buhok. Makalipas nga lang ang 30 minutes. Ipinakita na nga ni Liza ang resulta ng kanyang ginawa. Iniharap niya ang babae sa salamin. Halos mapasigaw na nga lang si Nina sa kanyang itsura. Kaya tanong nga nito sa kanyang kaibigan, anong ginawa mo? Sagot naman ni Liza, di ba naghahanap ka ng solusyon para hindi ka makilala ng boss mo? Well, eto na ang sagot. Araw-araw kang pumasok ng ganyan ng ayos. Sabihin mo lang na for a change kaya ganyan ka nag-aayos ngayon. Hindi naman na siguro sila mangungusisa pa. Kaya mo yan, girl. Tapusin mo lang yung sinasabi mong problema ng pamilya nyo. Tapos pwede ka na rin mag-resign. Sobrang dami naman ng kumpanya dito sa mundo eh. Pwede ka namang lumipat ka agad. Napailing na nga lang ang babae. Pero pwede nga niyang gawin ang method na ito para hindi nga siya kaagad makilala ng kanyang boss. Kaya kahit nahihiyaman, kinaumagahan nga ng araw na yun, ay ganoon nga ang kanyang ginawa. Kinulot nga nito ang kanyang buhok, nilagay na nga ang kanyang retainer, nilagay nga ang kanyang makeup na makapal. Napabuntong hininga na nga lang ito nang muli niyang titigan ang sarili sa salamin. At sabi nga niya sa sarili, mukhang hindi na ako to. Bakit pa kailangan kong baguhin ang sarili ko? Kung sa bagay, ako naman talaga ang may kasalanan. Kinuha na nga nito ang kanyang bag dahil malilate na nga rin siya sa trabaho kung magtatagal pa nga siya sa pagdadrama doon. Huminga muna nga siya ng malalim bago nga kumatok sa opisina. Pinapasok na nga siya nitong si Aldwin. Nakita nga niyang nakayuko ulit ang lalaki saka parang may pinipirmahan na dokumento. Napansin rin niya na mukhang maayos na nga ang workspace niya. May maliit nga na cubicle doon. Dahan-dahan nga siyang papunta doon nang biglang tumingala nga ang kanyang boss na si Aldwin at nakita nga nito ang kanyang ayos. Miss Nina, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Pero confident naman na sagot ni Nina bilang ito nga ang na-practice nila ni Liza. Sir, for a change po. Binreakan po kasi ako ng boyfriend ko and gusto ko po sanang baguhin ang sarili ko. Dahil nga nawindang, kaya siguro hindi na nga nakasagot ang kanyang boss na si Aldwin. Pero nakita nga niya na parang ngingiti-ngiti ito at konti na nga lang ay tatawa na. Naiinis nga ito dahil mukhang pinagtatawanan siya ni Aldwin. At narinig nga niyang sabi nito, okay, if part yan ng pag-move on mo, then so be it. Maganda ka pa rin naman, Miss Nina. Pahabol nga nito na ikinagulat naman ng babae. Parang first time nga niya na masabihan na maganda siya ng isang lalaki. Kaya parang panandalian nga siyang napatigil.
Pagkatapos ay umupo na nga sa kanyang swivel chair. Napatingin na nga lang siya sa bilog na salamin sa kanyang mesa. At bulungan nito sa sarili, balang araw, babalik ka rin sa dating ikaw. Kung bakit ba naman kasi pumasok ka sa komplikadong sitwasyon? Busy nga silang nagtatrabaho ng umagang iyon. Pero nang kinahapunan nga, ay narinig niyang tila may kadiskusyon itong si Aldwin sa kanyang telepono. Naririnig nga nito ang kanilang pinag-uusapan. Biglang sigaw nga ni Aldwin, "Ano? Nag-deactivate na siya ng social medias niya? Paano natin siya makikilala? Natuntun niyo ba kung tigasan siya at ano ang buong pangalan niya?" "Hindi pa rin? Hindi niyo makita dahil malabo ang larawan? Pero paano ako nakilala ng mga fans ko sa litratong yun? Damn it!" Sabi nga nito. Napayo ko na nga lang itong si Nina dahil napaparanoid na nga siya. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na siya ay nasa opisina nga ng lalaking nagpapahanap mismo sa kanya? Mabuti na nga lamang at hindi masyadong active itong si Nina sa social media, kaya nga wala masyadong tag na post sa kanya. Natapos nga ang araw na iyon na mukhang effective nga ang idea ng kanyang kaibigan na si Liza. Nakakapagtrabaho din naman ito ng maayos. Lumipas nga ang mga araw, ay parang naging normal naman ang buhay ng babae. May paminsan-minsan nga na naririnig nito na hindi pa rin nag-give up ang kanyang boss para mahanap ang babaeng nag-post nga ng kanilang litrato. Kinakabahan na tuloy si Nina. Pero wala naman siyang magagawa kung ano man ang itinakdang mangyari. Basta ang mahalaga ngayon ay sumasahod siya at nakakapagpadala siya sa kanyang pamilya. Isang araw nga sa opisina, biglang sabi nga sa kanya ng lalaki, "Miss Nina, maghanda ka. Magkakaroon ako ng convention sa Thailand at gusto ko sumama ka sa akin. Hindi dahil gusto kong mamasyal ka, kundi para meron akong maging assistant doon. Isipin mo na lang din na parang training mo na yon. Diba gusto mong kumuha ng technique sa akin at matuto? Sumama ka sa akin." Nagdadalawang isip naman si Nina, pero wala naman siyang choice. Alangan namang hindi niya sundin ang utos ng kanyang boss, kaya napatango na nga lang ito. Pagdadahilan naman ito, "Sir, wala pa po kasi akong passport eh." "No need for that. Ako na ang bahala," sabi nga sa kanya ni Aldwin. Sumunod naman ang babae. Dumating na nga ang araw na iyon. Sa isang private airplane nga sila sasakay para nga mas komportable ang CEO ng AZ Company. Hindi naman nakalain nitong si Nina na sasakay pala sila sa pribadong eroplano. Manghang-manghanga ito at sabi nga nito sa kanyang sarili, kung totoo lang sana ang sinasabi ng balita na boyfriend ko siya, edi sana matino ang buhay ko ngayon. Sobrang yaman. Pogi pa, may pagkamasungit at strikto nga lang, sabi nga nito. At makalipas nga lang ang 3 oras, ay nakarating na nga sila sa kanilang pupuntahan. Dumiretso nga sila sa Akara Hotel sa Bangkok. Doon muna nga sila magpapalipas ng gabi at kinaumagahan nga ang convention para naman hindi mapagod ang dalawa. Pero nang pagdating nga nila doon at tanungin na nga ang room nila sa receptionist, ay biglang sabi nga ng babae, "Sir, did you reserve 1 room for 2? Or you will be having a room each?" Tanong nga ng babae. Sagot naman nitong si Aldwin na dapat nga daw ay may kanya-kanya silang kwarto. Pero sabi nga ng babae na wala na raw available. Humingi pa nga ito ng pasensya. Pinagalitan naman ni Aldwin ang inutusan niya para mag-reserve o mag-book ng room para sa kanila. Dahil hindi pala nito nilinaw sa receptionist, kaya nga 1 kwarto lang ang nabook. Wala na tuloy silang choice, kundi magsama sa 1 kwarto. Nang sabihin naman niya iyon kay Nina, "Ano po? Sa 1 kwarto lang tayo? Pero..." Pagpuputol naman ni Aldwin, "Wala nang pero-pero. Hindi ko naman sinadya to. Wala na tayong choice, Miss Nina. Huwag kang mag-alala, wala naman akong interes sa'yo.
at hindi kita gagawa ng masama. Sabi nga nito sabay tumalikod na nga at sinundan na nga ang room boy na tumulong nga sa kanila sa pag-check-in. Sobrang kinakabahan naman itong si Nina dahil baka kasi makita nga ni Aldwin ang totoong anyo niya. Paano niya tatanggalin ang makapal niyang make-up, ang makapal niyang kilay at lipstick? Pati na rin kapag tinanggal nga nito ang kulot sa kanyang buhok, baka mahalata nga na siya ang nasa litrato at humalik sa lalaki. Pero wala na nga siyang magagawa. Kung kailangan na hindi niya tanggalin ang kanyang makeup at hindi siya maghilamos ay gagawin niya. Mabuti na nga lamang at sinabi ng receptionist na ngayong gabi lang naman sila magsasama sa iisang kwarto dahil bukas na bukas din ay magkakaroon na nga ng bakante. Nang makapasok na nga sila sa kwarto, nakaupo nga lang sa sulok itong si Nina at hindi nga niya alam kung paano kikilos doon. Siyempre, nahihiya siya dahil kasama niya ang kanyang boss sa iisang kwarto. Nakakawindang, di ba? Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan niya. Paano kung gawan siya ng masama nito? Paano kung pagnaasaan siya ng lalaki? Sobrang lakas nga ng kabog ng dibdib niya. Pero saglit ngang naputol ang pagkaba niya nang biglang may tumawag nga sa kanyang boss. Tumatawag pala ang ina nitong si Aldwin. At dahil nga inaayos ni Aldwin ang kanyang gamit, sa cabinet ay ni-loudspeaker nga nito ang kanyang cellphone. Bungad naman ang kanyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala, anak? Seryosong sabi nga ng kanyang ina. Napakunot noon naman itong si Aldwin at sabi nga nito, ano bang sinasabi mo, ma? Anak, hindi mo na kailangang magpanggap. Pinadala na sa akin ng kapatid mo ang litrato. So sino ang babae? Bakit hindi mo man lang pinapakilala sa amin? Dalhin mo siya dito balang araw. Sabi nga nito. Naiinis naman itong si Aldwin dahil pati nga ang kanyang ina ay naniniwala sa larawan. Nang gagaliitin na nga siya ngayon sa babaeng nanghalik sa kanya at kung sino man ang kumuha ng picture na yun. Nagdudulot nga ito ng maraming problema sa kanya. Pagpupumilit nga nito sa kanyang ina, Ma, hindi ko siya girlfriend. Sagot naman ng kanyang ina, kung gusto mong ilihim, fine. Pero I'm just glad na sa wakas, may girlfriend ka na. Saka ibinaba na nga ng kanyang ina ang telepono. Narinig nga ni Nina ang lahat at doon nga na naman nanumbalik ang kanyang kaba. Parang palagi na lang siyang kinakabahan sa tuwing kasama niya ang kanyang boss. Aatakihin na nga ata ito. Kung hindi nga lang ito motivated para makatulong sa pamilya, ay hindi na nga siya magtatagal dito. Nang matapos nga ang kanilang pag-uusap, bigla namang tumingin itong si Aldwin kay Nina. At sabi nga nito sa seryosong boses, anong ginagawa mo dyan, Miss Nina Salvador? Mabuti pa, ayusin mo na ang mga gamit mo. Tsaka mag-ayos ka na rin ng sarili mo para makapagpahinga na dahil maaga pa tayo bukas. Pautal-utal naman na sagot ni Nina. Sige po sir. Pero sa totoo lang ay hindi nga niya alam kung paano natatanggalin ang kanyang mga kolorete. Pero nagpunta na nga ito sa banyo. Kaya lang paglabas niya, napakunot noon na nga lang itong si Aldwin dahil hindi pa rin natatanggal ang kanyang make-up. Ano ginagawa mo? Matutulog ka ba nang naka-makeup? Sagot naman ni Nina. Opo sir. Ganito po talaga ako. Para po mas maaga bukas, maaga po yung meeting niyo, di ba? Napailing na nga lang si Aldwin at sabi nito, ang weird. Siya naman ang sumunod na naligo. At habang naliligo nga ang lalaki, ay nag-decide naman itong si Nina na magpunta muna sa veranda para nga mag-sightseeing. At para kahit papaano naman ay makalanghap ng magandang sariwang hangin. Sakto naman na pagbalik niya sa kwarto, ay palabas naman na ng banyo ang lalaki. At nakita nga niya na wala nga itong suot sa pang-itaas at nakatapis nga lang ito. Napatakip tuloy siya ng kanyang mata, pero may butas naman kung saan pwedeng sumilip. Ipinagtaka tuloy nitong si Aldwin kung ano ba ang ginagawa ni Nina. What are you doing?
Seryosong sabi nga nito, pero sa loob-loob niya ay parang natatawa na nga siya. Tinatakpan ni Nina ang kanyang mga mata, pero sumisilip naman ito. You know what? You're so weird. Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Hindi naman nakasagot itong si Nina. Napamulat tuloy ng mata itong si Aldwin at sabi nga nito, "Oh, wait. Huwag mong sabihing virgin ka pa." Hindi naman makasagot si Nina dahil nahihiya nga siya. Hindi dahil virgin pa siya, kundi dahil nahihiya siyang pag-usapan ang ganoong topic ngayong ngang nasa iisang kwarto lang sila. Pero bigla namang lumapit ng dahan-dahan sa kanya si Aldwin. Pero ng kaunting pulgada na nga lang ang pagitan nila, bulong nga ng lalaki sa kanya. "Gusto mo bang subukan?" Pautal-utal naman na tanong ni Nina. "Subukan po ang ano?" Tumawa naman itong si Aldwin at sabi nga niya, "Subukan ang malambot na kama. Diyan na lang ako sa sofa matutulog. Diyan ka na sa kama. Baka sabihin mo pa, hindi ako gentleman." Sabay ngumisi nga ito. Tumanggi naman si Nina dahil kaya naman daw niyang matulog sa sofa. Nakakahiya naman daw dahil siya ang boss nito. Pero sagot naman ni Aldwin, "I insist. Kung ako sa'yo, matulog ka na dyan. Ilang beses ko nang naranasan na matulog sa ganyan. Gusto ko naman ngayong subukan sa sofa. Huwag kang mag-alala. Bukas naman magkakaroon ka na rin ng sarili mong kwarto. Tsaka bakit ang weird mo? Bakit ayaw mong tanggalin yung makeup mo? Nung wala naman yung makeup mo na makapal, maganda ka naman ah." Sabi nga ng lalaki na nagbigay tuloy ng kilig kay Nina. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi na malakamatis, pero hindi naman niya ito pinahalata. At dali-dali na ngang nahiga sa kama at nagtalokbong ng kumot. Pinilit na nga lang niyang matulog. Maaga nga silang nagising kinabukasan dahil maaga nga ang convention na dadaluhan nila. Mangyayari lang naman iyon sa function hall ng mismong hotel na iyon, kaya wala namang problema. Samantala tuwang-tuwa naman si Nina dahil marami nga siyang natutunan sa convention na iyon. Maagang natapos ang convention at meron pa nga silang 1.5 araw para nga makapaglibot-libot ng Bangkok, Thailand. Kaya lang nalulungkot naman si Nina dahil hindi naman niya alam ang pasikot-sikot doon. Natatakot siya na baka mawala pa siya. Nang biglang ayain nga siya ni Aldwin kung gusto ba niyang mamasyal, na siya namang ikinagulat niya. Pero imbes nga na magpakipot, ay syempre umuo na nga lang ito. Sa paglilibot nga nila na iyon, nag-food trip nga sila dahil sabi nga nila masasarap ang mga pagkain sa Thailand at bukod pa, sulit na sulit nga ang mga ito. Tuwang-tuwa nga si Nina. Lalo na nung part na bumibili na nga siya ng pasalubong para sa kanyang pamilya. At doon nga sila mas nagkakilala nitong si Aldwin. Nakita rin ito na may soft side pala ang lalaki. Habang bumibili nga sila ng pasalubong sa isang store, ay sabi nga nito kay Nina, "Mamili ka na lang kahit na anong gusto mo. Kahit para sa pamilya mo, bibilhin ko." Sabi nga nito na ikinagulat naman ni Nina. Ano naman ang pakialam niya sa pamilya nito? Sir, nakakahiya naman po." Pero sagot naman ni Aldwin, "Kumuha ka na, dahil baka magbago pa ang isip ko. Alam ko naman kung gaano ka-importante ang pamilya mo sa'yo. Kaya sige na." Kaya naman dali-dali na ngang namili ang babae. Pagkatapos nga ng pamamasyal nila ay sobrang saya nila. Kumain pa nga sila sa isang floating market. At doon nga ay tuwang-tuwa nga ang babae. At nang pauwi na nga sila, "Nag-enjoy ka ba?" Tanong nga ni Aldwin kay Nina. Tumango naman ng sunod-sunod si Nina. At sabi naman ni Aldwin, "I'm happy na nag-enjoy ka." Na siya namang ipinagtaka ni Nina. Ano namang pakailam nito kung nag-enjoy ba siya o hindi? Medyo naguguluhan tuloy siya sa ikinikilos nito. Pero hindi na nga niya iyon inisip pa. At dahil last night nga nila ngayon, at bukas na nga ng tanghali ang kanilang flight, inaya naman siya ni Aldwin na uminom nga daw silang dalawa. Na siya namang ikinabigla ng babae. Gusto nga sana niyang tumanggi pero nahihiya naman siya. Nagpunta nga sila sa minibar sa hotel na iyon.
at nag-inuman na nga sila. At lumipas nga ilang minuto, nakarami na nga rin sila at medyo may tama na nga ang alak sa kanilang dalawa. Nang biglang open up naman ni Aldwin kay Nina. Alam mo ba, sobrang nai-stress ako sa pagkalat ng larawan na yun. Sino ba naman kasi ang wala sa katinoan na gagawa nun? Ano bang akala nila sa mga tao? Parang puppet lang? Ngayon nga, nakarating na nga rin sa pamilya ko ang tungkol doon. At pinipilit na nga nila akong ipakilala sa kanilang babae. Pero ang problema ko, saan ko naman hahagilapin ang babaeng yun? Sabi nga nitong si Aldwin, hindi naman akalain ni Nina na ito pala ang pag-uusapan nila. Tila naglalabas na nga ng sama ng loob sa kanya ang lalaki. Pero ang hindi nito alam na ang tinutukoy niya palang babae na gusto niyang hanapin ay katabi na niya ngayon at nagpapanggap nga. Tila nagigilty na nga itong si Nina dahil mas nakita nga nito na hindi nga deserve nitong si Aldwin na lokohin ng ganito. Wala na ngang ibang naisagot pa si Nina sa lalaki at sabi na nga lang nito, I'm sorry po. Na ipinagtaka naman ni Aldwin. For what? Tanong nga nito. Napayo ko na nga lang si Nina at sabi nga nito na, I'm sorry na. Kailangan yung maranasan yung ganyan. Huwag po kayong mag-alala. Makakalimutan din naman po ng tao yan. And isa pa, hindi naman po siguro ginusto ng babaeng yan na maging ganito ang resulta. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Nina? Bakit kapag makapagsalita ka parang kilala mo kung sino gumawa nito ah? Sa ginawa niyang yun, wala siyang ibang inisip kundi sarili lang niya. Siguro nagmalaki siya sa kanyang mga kaibigan sa social media. Paano ba naman kasi ang mga Pilipino? Sobrang sanay na sanay sa ganyan. Magpapapost ng kung ano-ano. Ng mga bagay na hindi naman nila kayang panindigan. Paano lang makapag-please ng ibang tao? Nabubuhay lang ba tayo sa mundo para pilitin ng iba na gustuhin tayo? Hindi naman alam ni Nina kung saan kumukuha ng hugot itong si Aldwin. Pero wala naman siyang magawa. Hindi naman siya pwedeng umamin ng basta-basta. Hanggang sa nakarami pa nga sila ng inom at hindi na nga nila makontrol ang kanilang mga sarili. Mabuti na nga lamang at hindi ganun kadami ang nainom ng babae. Kaya naman nang tulugan na nga, ay inihatid na nga lang nito si Aldwin sa kanyang kwarto. Pero nang ihihiga na nga sana niya ito sa kama, ay bigla naman siyang hinila ng lalaki, kaya nga napahiga ito sa ibabaw niya. Nagkatitigan nga ang dalawa. Napakunot noo nga si Aldwin at sabi nga nito sa lasing na boses, You know what? You look familiar. Ang mga mata mo. Ngayong natitigan ko to ng mas matagal. Parang nakilala na kita somewhere. Tatayo na nga sana itong si Nina dahil baka makilala pa siya. Nang biglang, hinila nga siya ng lalaki. At nagdampi nga ang mga labi nila. Napamulagat na nga lamang itong si Nina dahil mariin nga ang pagkakalik sa kanya ng lalaki. Pero di kalaunan ay napapikit na nga lang ito ng ilang segundo at ninamnam ang halik nito. Nanumbalik tuloy ang unang pagkakataon na nahalikan niyang lalaki. Ganitong ganito rin ang pakiramdam. Pero sa pagkakataong ito ay parang mas may feelings na nga ang halikan nilang dalawa. Pero bago pa man pumunta ang lalaki sa level 2, ay tinulak na nga siya kaagad nitong si Nina dahil ba kung saan pa mapunta ang halikan na iyon. Nagpaalam na nga siya kaagad. Nakatulog na nga rin naman si Aldwin. Nang makabalik na nga si Nina sa kanyang kwarto, ay dali-dali naman siyang nag-hot shower. At doon nga ay nagmuni-muni siya kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin dahil ipit na nga siya talaga sa sitwasyon. Iniisip na nga nitong umamin dahil kapag nalaman pa nga ng lalaki ang totoo, baka nga mas magalit pa ito sa kanya at kung ano pa nga ang gawin nito sa babae. Kaya sabi nga nito sa sarili na hahanap lang siya ng tamang tiyempo para nga makaamin. Kinabukasan nga ay bumalik na nga rin ng Pilipinas ang dalawa. Hindi nga alam ni Nina kung naaalala ba nitong si Aldwin ang nangyari dahil wala naman siyang binabanggit.
Ngayon nga ay casual lang ang pakikitungo nito sa kanya na parang walang nangyari. Tila nabunutan naman ng tinik ang dibdib nitong si Nina dahil mukhang hindi nga niya naaalala. Mas mabuti na nga rin daw iyon. Pagkarating nga nila, ay dumiretso nga kaagad sila sa opisina dahil nga marami pang ang dokumento na kailangang i-review at pirmahan ang lalaki. Siyempre kailangan ding sumunod ni Nina kahit na nga pagod na pagod ito sa flight. Napapaisip na nga lang ito na parang robot nga sa pagtatrabaho itong si Aldwin. Napakasipag, nadadamay tuloy siya. Pero hindi naman nila akalain na pagdating nga nila ng opisina ay meron kaagad bubungad sa kanila. Good news para kay Aldwin, pero bad news naman para kay Nina. Dumating nga ulit ang kaibigan nitong si Aldwin. At bungad nga nito, "Pare, good news, may lead na ako kung saan mahahanap ang babae. Pasalamat ka, maraming kapit itong kaibigan mo. Nakuha ko ang address niya. Pero hindi ko kasi malaman-laman kung ano talaga ang totoo niyang pangalan eh. Hindi kasi nakalagay sa social media ang totoo niyang pangalan. Kaya ito lang may tutulong ko sa'yo." Sabay abot nga ng kaibigan ni Aldwin sa isang pirasong papel na malamang doon nga nakasulat ang address ni Nina. Ang address kung saan nga siya nakatira ngayon. Naging aligaga na naman siya. Kailangan, bago nga mapuntahan ni Aldwin ang address na iyon, kailangan niyang maunahan ito at makaalis. Pero paano naman siya aalis ngayon? Marami pang kailangan gawin. Kailangan niya ngang gamitin ang pagiging best actress niya. Nagkunwari nga ito na parang namimilipit ang kanyang tiyan sa sakit. "Anong nangyayari sa'yo, Miss Nina?" Tanong nga sa kanya ni Aldwin na parang may pag-aalala nga sa tono ng boses. Pagkukunwari naman ni Nina, "Sir, hindi po ata sanay yung tiyan ko sa mga pagkain kanina na kinainan natin. Pwede po bang mauna muna ako ngayon? Okay lang po kahit ibawas niya na sa sweldo ko." Kaya lang akala niya magtatagumpay siya. Pero ang sabi naman sa kanya ni Aldwin, "Miss Nina, hindi ka pwedeng basta-basta umuwi na lang. May clinic naman tayo dito. Mas alam ng nurse natin kung ano ang dapat gawin dyan sa tiyan mo at kung ano ang dapat na ireseta na gamot. Next time, huwag kang basta-basta uuwi pag ganyan. Pumunta ka sa ospital o di kaya sa clinic. Dahil baka kung ano na yan." Pag-aalala nga ng lalaki. Sa clinic tuloy ipinapunta itong si Nina imbes na pauwiin. Hindi tuloy siya makakalipat kaagad. Nang natapos na nga ang office hours ng araw na iyon, dali-dali na ngang bumaba itong si Aldwin at nagpunta nga sa parking. Pinaharurot ang sasakyan dahil pupunta na nga siya sa address na ibinigay ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip nga nito ay sa wakas, makikilala na niya ang babaeng nanggulo ng kanyang buhay at nagnakaw sa kanya ng halik. Pero habang nasa biyahe nga siya, ay bigla nga nitong naalala si Nina at naisip nga nito na kumusta na kaya siya. Hindi na nga niya ito napuntahan at sa isip-isip nga nito na sana okay lang ang kalagayan ng kanyang executive assistant. Pero nakalayo na nga siya sa opisina kaya kailangan na nga niyang tumuloy sa kanyang pupuntahan. Makalipas nga ang 10 minuto ay nakarating na nga siya sa address na ibinigay sa kanya. Nakita nga niya na medyo madilim nga sa lugar na iyon. Maingay din ang paligid at masisikip nga ang mga eskinita. Pero kailangan nga niyang mapuntahan ang babae. At naglakad na nga siya papunta sa apartment na nakalagay doon. At nang tanungin nga niya ang landlady kung saan ang kwartong iyon, ay tinuro naman sa kanya. Sinabi na nga lang nito kunwari na kaibigan niya ang babae. Nang makarating na nga siya sa room number, kumatok nga siya. Noong una ay kalmado lang ang pagkatok niya. Pero nang wala ngang nagbubukas, ay diniinan na nga niya ang pagkatok niya. Pero wala pa ring bumubukas ng pinto. Pero nang hawakan nga niya ang doorknob, ay hindi pala ito nakalak. Binuksan nga niya iyon. Pero nang tignan niya, wala na ngang tao sa loob. Napamura na nga lang ito. Dahil paano nangyari ito?
paanong parang nalaman ng babae na pupuntahan siya ngayon nitong si Aldwin. Sabi pa nga nito, pinaglololo ko ba ako ng kaibigan kong yun? Ang sabi niya, dito nakatira yung babae yun, pero wala naman pala dito. Ano ba talaga ang totoo? Sabi nga nito at napasabunot na nga lang sa kanyang buhok. Hindi na nga niya alam kung ano ang gagawin niya. Sa isip-isip nga nito, bakit ba sobrang mailap ang babaeng yun at hindi niya mahanap? Napakagaling magtago. Ganito pala ang nangyari kung bakit nga naunahan nitong si Nina, si Aldwin na makaalis sa apartment niya. Habang nasa klinik nga siya, ay nag-isip nga siya ng paraan. At naisip nga niyang idea na tawagan ng kanyang mga kaibigan. Para sila na nga ang mag-ayos ng mga gamit niya at tanggalin doon. Makikitulog na nga lang siya sa isa sa mga kaibigan niya, kay Liza. At ganoon nga ang nangyari. Kaya naman hindi na siya naabutan pa ni Aldwin. Kaya ngayon nga ay nasa bahay siya ng kanyang kaibigan. Uy girl, so ano na? Ano nang balak mo? Hindi naman pwedeng habang buhay pagtataguan mo lang siya. Lalo na, at ang sikip-sikip ng mundo niyo. Boss mo siya, executive assistant ka niya. Oo nga, naluloko mo siya sa pagde-disguise mo. Pero hanggang kailan? Sermon nga sa kanya ng kanyang kaibigan. Pero sabi naman ni Nina, hindi kasi mangyayari ang lahat ng to kung hindi niyo ako binigyan ng dare na halikan siya. Pagalit nga na sabi ni Nina. Nagsorry na nga lang ang mga kaibigan niya at nangako na tutulungan siya sa abot ng kanilang makakaya. Lumipas nga ang mga araw ay sa wakas bumalik nga sa normal ang kanyang buhay. Parang naging ordinaryong executive assistant ulit siya. Pero sa pagdaan nga ng panahon ay mas nagkakakilala nga sila ni Aldwin. Nag-umpisa nga ito nang nagpunta nga sila ng Thailand. Doon nga nabuo ang pagkakaibigan nila. At nasa iisang kwarto pa nga sila sa opisina, kaya naman hindi nila maiwasan na mas makilala ang isa't isa. At dito nga ay parang mas bumibigat ang dibdib nitong si Nina. Sabayan pa nga ng namumuong paghanga niya sa lalaki. Minsan pa nga ng umaga, Miss Nina, kape mo. Abot nga sa kanya ng kape nitong si Aldwin na ipinagtaka naman niya. Ano po to, sir? Nakita ko kasi na parang inaantok ka dyan. Magkape ka. Para naman magising ka, sasamahan mo pa ako dito hanggang madaling araw. Pagbibiro nga nito, nagtawanan nga ang dalawa. Kapag nasa opisina nga sila ay kung ano-ano pa nga ang napagkukwentuhan nila. Minsan, tungkol pa nga sa pamilya nila. Nalaman nga ni Nina na sobrang close pala nitong si Aldwin sa kanyang pamilya. Kaya naman nang nalaman nga ng kanyang ina na meron nga itong larawan na may kasamang at kahalikan na babae, ay ganoon na nga lang ang saya niya. Dahil naikwento nga ni Aldwin na gustong-gusto na nga nilang magkaroon ng girlfriend itong si Aldwin. Minsan pa nga ay nadulas si Aldwin kay Nina at sabi nga nito, paano kaya kung ikaw na lang ipakilala ko sa kanila? Na siya namang ikinagulat ni Nina at sabi nga nito, ano sir? Sigurado ka ba? Ako? Tignan niyo naman yung itsura ko, katawa-tawa. Napakakapal ng makeup, tsaka buhag-hagang buhok. Pero sabi naman ni Aldwin, wala naman sa itsura yan. Kilala ko ang pamilya ko. Mas ma-appreciate nila pag mas nakilala nila ang isang babae. At sigurado akong magugustuhan ka nila. Tila kinilig naman doon si Nina. Ilang araw na nga lang ay birthday na ni Nina. Wala naman itong balak maghanda. Dahil ordinaryo lang naman ang araw na yun para sa kanya. At gastos pa daw. Pero syempre, itong si Aldwin ay hindi naman makakapayag. Nagplano nga ito ng sorpresa sa babae. Pero ang problema niya ay hindi pa nga nito alam kung saan nakatira itong si Nina. Kaya kailangan nga niyang alamin. Kaya nga isang araw, sinundan nga niya si Nina habang pauwi nga ito. At nagtagumpay naman siya dahil nalaman nga niya kung saan umuuwi si Nina. May balak kasi itong sorpresahin ng babae. Magkukunwari nga ito na sa mismong birthday niya
ay parang wala lang at ordinaryong araw lang. Pero ang totoo ay pupuntahan nga niya ito sa kung saan siya umuuwi na unit. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Nagkunwari nga siya na nakalimutan niya. Nakaarawan pala ni Nina ng araw na yon. Kung ano-ano pa nga ang mga inutos nito na trabaho sa kanya para lang hindi siya mapansin ng babae na meron nga siyang inihahandang sorpresa. At nang pauwi na nga ang babae, napatanong pa nga ito na, "Sir, alis na po ako." Na para bang may hinihintay na sabihin ng lalaki pero hindi nga niya ginawa. Napangisi na nga lang ito at seryosang sabi niya, "Sige, mag-ingat ka." Nang makauwi na nga, itong si Nina, gaya nga ng normal na ginagawa niya, naligo na nga siya. Tinanggal na nga niya ang mga kolorete sa kanyang muka at pati nga ang buhok niya ay natanggal na rin ang pagkakakulot. Bumalik na nga siya sa normal na Nina. Napaharap na nga lang ito sa salamin. Napabuntong hininga at kinausap nga ang sarili. "Self, happy birthday." "Hi, kailan kaya magbabalik sa dati ang itsura mo? At hanggang kailan ka magpapanggap? Nakakapagod din." Napaisip nga ito ng saglit at biglang tanong nga nito sa sarili. "Tsaka, bakit kaya hindi niya naalala yung birthday ko? Akala ko ba close na kami? Nakalimutan naman pala niya." Tila nagtatampo pa nga ito kay Aldwin. Pero sa totoo lang, ngayon ngang mas nagiging close sila sa isa't isa, ay mas lalo nga siyang nahihirapan sa sitwasyon. Dahil parang niloloko na nga rin niya ang matalik niyang kaibigan, pero wala naman siyang magagawa. Hindi pa rin siya makahanap ng tamang tiyempo para aminin sa kanya. Mas mahirap na nga ngayon dahil mas naging malapit nga sila sa isa't isa. Paano kung hindi matanggap ng lalaki ang paliwanag niya? Mas lalo niya tuloy pinalaki ang pagsisinungaling niya. Ngayon nga ay mag-isa lang niya sa apartment ng kanilang kaibigan. Dahil nasa business trip nga si Liza, naiwan tuloy siyang mag-isa. Napakalungkot ng birthday niya sa isip-isip nga nito at tila wala pang nakaalala. Naghahanda na nga ito para matulog pagkatapos nga niyang magsuklay ng kanyang buhok. Nang biglang may nag-doorbell nga na siya namang ipinagtaka niya dahil sino naman ang magiging basita niya sa ganitong oras. Pero naisip nga niya na baka kaibigan nga ni Liza, kaya kailangan niyang pagbuksan dahil baka importante. Dali-dali nga siyang lumabas ng kanyang kwarto at nagulat nga siya sa kanyang nakita nang binuksan niya ang pinto. Nakakita nga siya ng balloons and cake, pero hindi nga niya makita kung sino ang nakahawak na yun. Naiisip niya na baka si Liza pero lalaki naman ito. Nang biglang may sumigaw nga ng surprise! Sabay tabi nga nito sa hawak niyang balloons at cake. At mas nagkagulatan nga sila dahil ang nagpunta nga doon para isurpresa siya ay walang iba kundi si Aldwin. "Aldwin, anong ginagawa mo dito?" Biglang sabi nga niya na parang hindi nag-iisip. "Ba't parang gulat na gulat ka?" Seryosong tanong nga ni Aldwin na tila meron na ngang suspetsya sa mga nangyayari. "Hindi mo man lang ba ako papapasukin?" Tanong nga nito at pinapasok na nga siya ng babae. Naupo nga sila sa sofa at tahimik nga lang silang dalawa. Nang biglang kuhanin nga ni Aldwin ang kanyang cellphone at parang may kinakalikot at hinahanap nga doon. At nang makita nga niya ang kanyang hinahanap, ito nga ang larawan niya kasama ang babaeng humalik sa kanya. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin kay Nina at sa babaeng nasa larawan. At sabi nga nito, nang makumpirma ang kanyang iniisip at hinala, "Sabi ko na nga be, kaya naman pala parang pamilyar ka. Kaya pala nag-disguise ka. Ang babae palang nasa larawan at ikaw Nina ay iisa. Paano mo nagawa to sa akin? Noong una, halos guluhin mo na nga ang buhay ko. Tapos dinagdagan mo pa ng isang kasalanan. Paano mo nagawang mag-disguise at magpanggap na hindi ikaw ang babaeng yun? Kaya naman pala parang mailap siya sa akin
Dahil halos lahat pala ng kilos ko, nalalaman mo. Alam mo bang parang pinagmukha mo kong tanga? Sabi nga nito, kay Nina. Hindi naman makaimik si Nina dahil tama naman siya sa mga sinasabi niya at wala na nga siyang masasabi pang kahit na anong rason. Napapikit na nga lamang ito at sabi nito sa malumanay na boses at halos mangiyak-ngiyak na. I'm sorry. I'm sorry, Aldwin. I'm sorry, sir. Hindi ko naman po kasi akalain na lalaki pala ng ganito. Tapos dahil kailangan ko ng trabaho, kailangan ko mag-disguise. Kailangan kasi ako ng pamilya ko. Alam mo naman yun, di ba? Oo, alam ko yun, Nina. Pero bakit kailangan mo pang magsinungaling? Pagdadahilan naman ng babae. Eh kung umamin ako dati, mapapatawad mo ba ako? Hindi naman, di ba? Dati naman hindi pa tayo ganun ka-close. So wala ka namang pakailam sa akin. At alam kong ipa-fire mo ko. Paano naman ang pamilya kong umaasa sa akin? Dire-diretsyong sabi na nga nito. Pero sagot naman ni Aldwin pagkatapos umiling. Eh ngayon, sa tingin mo ba? Mas mapapatawad kita dahil mas naging close na tayo? Well, nagkakamali ka. Dahil mas doble ang sakit ng ginawa mo ngayon dahil niloko mo ko. Pinagkatiwalaan kita at akala ko pa naman ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Pero niloko mo ko at pinagsinungalingan. Mabuti pa nga sila eh. Pinapakita nila na gold digger sila. Eh ikaw, nagbabait-baitan ka lang ba sa harapan ko? Paano ko malalaman kung totoo ba yung mga pinakita mo? Kung nung una pa lang mismong itsura at pagkatao mo ay itinago mo na sa akin. Sigaw nga sa kanya ng lalaki na parang nanlilisik nga ang mga mata. Hindi nga makatingin sa kanya si Nina. At ang tanging nasasambit na nga lang nito ay I'm sorry. Pero tila hindi pa nga siya magawang patawarin ngayon ng lalaki. Padabog na nga lang itong umalis ng unit. Pero bago nga ito tumalikod, ay may inilagay siyang isang maliit na kahon sa lamesa. Ito nga palang regalo ko sa'yo. Pabagsak nga niyang inilagay iyon. Tumalikod na nga siya at umalis. At naiwan nga doon si Nina na gulong-gulo at halos mangiyak-ngiyak na nga. At sabi nga nito sa kanyang sarili, nag-disguise man siya sa kanyang itsura pero totoo naman ang ipinakita niya sa lalaki. Kung nasabi lang sana niya ito kanina, pero wala ngang lumalabas na ibang salita sa kanyang bibig kundi sorry lang dahil alam nga niyang nagkamali siya. Napahagulgol nga ito. Sigurado siya na sisisantahin na nga siya ng lalaki at mawawala na nga rin ang pagiging matalik nilang magkaibigan. At hindi lang iyon, may namumuo pa namang pagtingin ang babae sa kanya. Hindi sigurado ni Nina kung ganoon din ang lalaki sa kanya pero wala na siyang pakialam ngayon doon dahil sinira na nga nito kung ano ang meron sa kanila. Kinabukasan nga ay sobrang bigat nga ng ulo nitong si Nina pagkagising niya. Nakatulog na lang kasi siya dahil sa sobrang pag-iyak niya. Tinignan nga niya ang oras at 6:30 AM na nga. 7 AM kailangan na nga niyang makapasok. 7:30 nga nang makapasok siya. Kumatok nga siya sa opisina. Pinapasok naman siya ng lalaki. Nakita nga niya na busy-busy na naman itong si Aldwin. Seryosong sabi nito sa kanya, Miss Nina, you're late. I'm sorry, sir. Sagot na nga lang niya. Pero sabi naman ni Aldwin sa kanya sa mariin na boses, Damn it! Wala ka bang ibang sasabihin sa akin kundi sorry? Miss Nina, ayusin mo na ang mga gamit mo dahil simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho dito. You are fired. Sabi nga nito sa malamig at mariin na boses. Inexpect naman na ito nitong si Nina. Kaya naman dahan-dahan na nga siyang nagpunta sa kanyang workstation at isa-isang inayos na nga ang kanyang mga gamit. Ngayon nga, ay tumigil na nga sa pagdidisguise ang babae. Normal na nga rin ang itsura niya. Hindi na siya nag-makeup ng makapal. At hindi na rin buhaghag ang kanyang buhok. Nang maayos na nga niya ang kanyang mga gamit at nailagay sa kahon, ay dahan-dahan na nga itong umalis. Akala nito ay may pagkakataon pang ang pigilan siya na umalis ng lalaki pero hindi niya ginawa iyon.
Bago nga umalis, si Nina ay huling sabi nga nito, "I'm sorry. Alam kong hindi mabubura ng sorry ang lahat. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na napeke man kita sa itsura ko. Pero yung mga ipinakita ko sa'yo, totoo yun. Sana balang araw makuha mo pa rin akong mapatawad." Naiwan ngang mag-isa si Aldwin sa opisina at nagkukunwari nga itong busy. Pero nang maisara na nga ni Nina ang pinto, napasabunot na nga lang ito sa kanyang buhok at naihagis nga nito ang isang gamit mula sa kanyang table. At sabi nga nito, "Ang tanga mo. Aldwin, hinayaan mong pagmukain kang masama ng isang babae at sa babae pa na parang nakabihag na ng puso mo. Ano bang ginagawa mo, ha, Aldwin? Akala ko ba matinik ka sa babae? At akala ko ba hindi ka magpapaloko? Pero bakit kahit na galit ka, nag-aalala ka pa rin sa kanya?" Agad nga nitong kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang driver. Inutusan nga niya itong salubungin nga itong si Nina dahil sigurado siya na mabigat ang kanyang dala. At sinabihan nga niya ito na huwag sabihin na siya ang nag-utos. Pinahatid nga niya si Nina sa kanyang apartment. Hindi na nga alam ngayon ni Aldwin kung ano ang gagawin niya. Hulog na nga siya sa babaeng nanakit at nagsinungaling sa kanya. Sa paglipas nga ng araw ay wala na ngang communication pa ang dalawa. Akala nga ni Alvin kapag nagbisi-bisihan siya, makakalimutan niya ang lahat. Makakalimutan niya si Nina at makakalimutan niya ang kanyang nararamdaman, pero mali siya. Habang tumatagal na hindi niya kasama itong si Nina ay mas lalo nga niya itong namimiss. Galit siya, pero andun pa rin ang nararamdaman niya para sa babae. Naloko na nga talaga siya ng pag-ibig. Lumipas nga ang 2 linggo. Habang busy nga si Nina sa paghahanap ng trabaho, busy naman sa trabaho ang lalaki. Nang biglang pinuntahan nga siya ng kanyang ina sa kanyang opisina. "Ma'am, what are you doing here?" Nagtatakang tanong nga ni Aldwin sa kanya. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang kanyang ina at sabi nga nito, "May business dinner tayo sa Linggo ng gabi. Pupunta tayong lahat." Tumango naman si Aldwin. Pero dagdag nga ng kanyang ina, "Dadalhin ng kapatid mo ang kanyang mapapangasawa." Hindi nga gaya ni Aldwin, parating pinagmamalaki nga ang kuya nito dahil engaged na nga siya ngayon. Pero mas nagulat nga siya sa sinabi ng kanyang ina, "Bring your girlfriend too. Sigurado ako na magugustuhan namin siya. Ikaw pa, napakapihikan mo kaya sa babae." Napamulagat na nga lang ng mata ang lalaki. Sino naman ang ihaharap niya sa kanila? Umalis na rin naman kaagad ang kanyang ina. Samantalang si Aldwin naman ay naiwan doon na pabalik-balik ngang naglalakad sa kanyang opisina. Hindi nga niya alam kung ano ang gagawin niya. Pero biglang nakita nga niya ang isang larawan sa kanyang table. Ang larawan nga nakahalikan niya si Nina. Nagkaroon tuloy siya ng ideya. Dali-dali nga niyang kinuha ang kanyang phone at dinayal nga ang cellphone number ni Nina. Akala nito ay nagpalit na siya ng cellphone number, mabuti na lang ay hindi pa. Nag-aalang ang sagot ng babae sa kabilang linya. Hello?" Sagot naman ni Aldwin, "Nina, we need to talk. Magkita tayo sa isang coffee shop sa dati nating pinupuntahan. Hindi ka pwedeng tumanggi. Mamayang hapon." At sinabi na nga nito ang oras. Hindi na nga nabigyan pa ng pagkakataon na tumanggi ang babae at pinatay na nga nito ang telepono dahil sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Aldwin. Ngayon ngang muli niyang narinig ang boses ng babae ay parang nahumaling ulit siya at mas na-realize nga niya na miss niya ito. Pero hindi nga niya pwedeng ipakita yun dahil dapat galit siya. Hindi nga makapag-concentrate itong si Aldwin hanggang nga pumatak ang 5 p.m. at uwian na nga. 6:00 nga sila magkikita sa coffee shop. Nagpunta nga siya doon before 6. At nakita na nga niyang nakaupo doon si Nina. Biglang ang bumilis ang kabog ng dibdib ni Aldwin
na sa babae nga lang niya naranasan. Iba na talaga ang naging tama nga niya. Pero pinigilan nga niya ang sarili niya at seryoso nga siyang pumunta sa harapan nitong si Nina. At sabi nga nito, kailangan mo bumawi sa akin. At dahil niloko mo ko at dahil nagpanggap ka na ibang tao, lubos-lubusin mo na. May offer ako sa'yo. Gusto mo bang mapatawad kita sa nagawa mo? Tulungan mo ko. Napakunot noon naman si Nina at nagtataka nga ito sa kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. At nang mahalata naman iyon, ni Aldwin ay sabi nga nito na, "Be my fake girlfriend." Naalala mo ba nung tinawagan ako ng mommy ko? At sinabi nga niya na ipakilala ko sa kanya ang girlfriend ko na kasama ko sa larawan? Well, ikaw lang naman yung babaeng tinutukoy niya. Pumunta siya sa opisina ko at sinabi nga niya sa akin na ipakilala kita sa kanya dahil magkakaroon nga kami ng business dinner. Kaya gusto ko magpanggap kang girlfriend ko. Ano? Sabi naman ni Nina. Dahil katatapos pa nga lang ng pagsisinungaling niya ay heto na naman siya. Papasok na naman siya sa ganoong sitwasyon. Kaya naman umiling ito at sabi nga niya sa lalaki, ayoko nang dagdagan pa ang pagsisinungaling ko. At saka pamilya mo sila. Ayoko silang lokohin. Isang beses na nagawa ko yun, tama na. Alam mo naman yung pakiramdam na pinagsinungalingan, di ba? Ayoko nang gawin pa yun sa kanila. Mahalaga na rin sila sa akin dahil mahalaga ka sa akin. Sunod-sunod ngang nasambit nitong si Nina na siya namang ikinalingon sa kanya ni Aldwin. Anong sabi mo? Wala. Sabi naman ni Nina. At muling sambit nito, I'm sorry sa ginawa ko. These past few weeks, narealize ko na sobrang mali yung nagawa ko. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa yun ulit. Hindi na ako manloloko pa ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga taong naging mahalaga na sa akin. Tila kinikilig na nga itong si Aldwin sa revelasyon ng babae. Kaya tanong nito, mahalaga ako sa'yo? Pautal-utal naman ang sagot ni Nina. Oo. Ang tagal rin kaya nating nagkasama sa opisina. Tapos naging komportable na rin tayo sa isa't isa. Pero hindi na nga napigilan pa ni Aldwin ang kanyang sarili at hinawakan nga ang kamay ni Nina. At tanong nga nito, pwede bang yung word na mahalaga, tanggalan mo na lang ng AGA para mahal mo na lang ako? Bigla namang namula ang pisngi ng babae at tila nalilito nga sa sinasambit nitong si Aldwin. Kaya tanong nga nito na nagmamaang-maangan, anong ibig mong sabihin? What I mean is, pwede bang mahalin na lang natin ang isa't isa? Kung ayaw mong magpanggap na girlfriend ko sa harapan ng pamilya ko dahil ayaw mo ng manloko, di totohanin na lang natin. Napakunot noon naman si Nina na tila nalilito at sabi nga nito na, teka, umaamin ka ba sa akin? Parang ganun na nga. Diretsahang sabi nga ng lalaki. Saglit namang napaisip itong si Nina at hindi nga niya alam kung ano ang bibitawan ng mga salita. Pero tanong lang nito, hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na ba masama yung loob mo sa akin? Diretsahang sagot naman ni Aldwin, galit pa rin. Masama pa rin ang loob. Pero ganun pala kapag nagmahal ka, no? Kahit galit na galit ka sa taong yun, hindi pa rin titigil ang puso sa pagmamahal. Magsasalita pa sana at magtatanong si Nina nang putol naman sa kanya ni Aldwin. Nina, I like you. And I'm in love with you. Simula pa lang nung in-interview kita, iba na ang naging epekto mo sa akin. Kaya nga hinire kita eh. Yung nangyari sa atin sa beach resort, siguro yun ang paraan ng tadhana para sabihin sa atin na tayo para sa isa't isa. Napatawa naman si Nina at tanong nga nito, paano ka naman nakakasigurado na tayo para sa isa't isa? Dahil nararamdaman ko. Diretsa ang sagot naman ni Aldwin. Talaga? Paano mo nasabi? Alam kong mahal mo ko, Nina. Kaya kung oo, sa linggo,
hihintayin kita sa restaurant na to. At ibinigay nga nito ang isang papel kay Nina. Doon nga sila magkikita-kita ng kanyang pamilya. Kapag pumunta ka doon, ibig sabihin, mahal mo rin ako at sinasagot mo na ako. Napamulagat naman ang mata si Nina at sabi nga nito, sinasagot agad? Sagot naman ni Aldwin, oo, hinalikan mo na nga ako di ba? At halos ipagkalat mo sa buong mundo na boyfriend mo ko. Napalunok na nga lang ang babae. Pagkatapos nga nun, humalik nga bigla itong si Aldwin sa pisngi ni Nina na ikinagulat naman niya. Pero dali-dali namang umalis itong si Aldwin at nagpunta na nga ulit sa opisina niya. Sa wakas ay nakaamin na nga siya kay Nina at hindi nga niya ine-expect yun. Basta yun na lang ang sinabi ng puso niya na gawin niya. Pero hindi nga niya alam ang mga susunod na mangyayari. Kung pupunta ba itong si Nina sa dinner? Dahil kung hindi, ibig sabihin busted siya. Pero pag pumunta naman siya ay ibig sabihin, sila na nga officially. Hindi nga makapag-concentrate ang dalawa sa kanilang kanya-kanyang ginagawa bago nga ang linggo. Pero sa wakas ay dumating na nga ang araw na pinakihihintay, ang Judgment Day, ang araw ng dinner na tinutukoy nga ni Aldwin. Nag-ayos nga ito ng sarili. Sobrang nagpapogi siya at suot nito ay isang formal na suit. Sa isang 5-star hotel kasi sila kakain. Pinadalhan din naman niya ng isang sophisticated na cocktail gown itong si Nina kung sakaling pumunta siya. Halos magtirik nga sa simbahan itong si Aldwin para lang maipagdasal na sana ay tugunan ni Nina ang request nito. 7 p.m. Nasa hotel and restaurant na nga itong si Aldwin. 7:15 naman ang dumating ang kanyang pamilya. At 8 p.m. nga ang usapan nila. Ibig sabihin ay meron pang 45 minutes para mahintay nga niya si Nina. Sobra nga ang kaba niya. Mabuti na nga lamang at hindi pa rin dumarating ang kanyang kapatid kasama ang fiancé nito. Pero nagtataka naman ang kanyang mga magulang, kaya tanong nga ng kanyang ina, "Oh, Aldwin, where's your date? Asan ang girlfriend mo?" Sagot naman ni Aldwin, Ma, hintayin lang natin siya saglit. Makakarating siya. Sabi nga nito. Pero ang totoo ay hindi siya sigurado. 7:30 na at dumating na nga rin ang kapatid niya kasama ang fiancé nito. Mas lalo tuloy, nawawalan na nga ng pag-asa si Aldwin kung darating nga ba si Nina. Aldwin, baka naman busy yung girlfriend mo. Umorder na lang tayo. Tumango na nga lang ito sa kanyang mga magulang at umorder na nga sila ng mga makakain. 10 minutes na nga lang at 8 p.m. na. Sobrang lungkot na nga ni Aldwin at sabi nga nito na siguro nga ay hindi naman talaga siya gusto ni Nina at one-sided love lang ang nararamdaman niya. Dumating na nga ang pagkain pero wala pa rin Nina na nagpakita. Pero habang kumakain nga sila makalipas nga ang 5 minutes, ay meron ngang isang babaeng napakaganda ang pumasok sa restaurant. Nang makita nga siya ni Aldwin, ay nag-meet nga sila halfway. Hinawakan nga nito ang kanyang kamay at hinila nga papunta sa table nila kung nasaan ang parents niya. Habang nakatayo nga ang dalawa, "Mom, Dad, siya nga pala si Nina, ang girlfriend ko." Napalingon nga siya sa babae na tumango naman. Ibig sabihin, ay official na nga sila. Masaya nga ang naging dinner nila. Nagustuhan naman ng parents nila itong si Nina. Sobrang saya nga ng dalawa. Nagpaalam na nga rin ang kanyang mga magulang at kapatid niya. At sila naman ay niiwan muna dahil tatambay nga muna sila sa roof deck ng hotel na iyon para uminom ng wine at para magkalinawan na rin. Ibig sabihin ba, tayo na? Diretsahang tanong nga ni Aldwin kay Nina. Nahihiya man ay tumango naman si Nina at sabi nga nito, "Sa totoo lang, naisip ko nga na deserve ko ba lahat ng to pagkatapos kitang lokohin
Pagkatapos kong guluhin ang buhay mo, deserve ko ba yung nangyayari ngayon? Hinawakan naman ni Calvin ang kanyang kamay at sabi nga nito, naalala mo ba yung sinabi mo sa akin bago ka umalis ng opisina? Sabi mo sa akin, nagpanggap ka man officially, pero pinakita mo naman sa akin kung sino ka talaga. At naniniwala ako doon. Paano naman ako mahuhulog sa'yo kung peke yung mga pinakita mo sa akin? Nina, mahirap man magtiwala ulit, pero pag mahal mo ang isang tao, kaya mong magtiis at gawin ang lahat para sa kanya. At sa case ko, handa akong mag-take ng risk ulit. Mahal mo rin naman ako, di ba? Kaya ka andito? Tumango naman ang babae. At nagyakapan na nga ang dalawa. Naging official na ngang magkasintahan ng dalawa. Mabilis ngang lumipas ang mga araw at buwan. Ngayon nga ay first year anniversary na nila Nina at Aldwin. Nasa beach resort sila ngayon kung saan nga sila unang nagkakilala. Kung saan unang ninakawan ng halik ng babae si Aldwin. Tumatawa na nga lang ang dalawa nang inaalala nga nila ang mga nangyari. Nang biglang nagkaroon nga ng idea itong si Aldwin at sabi nga nito, paano kaya kung ulitin natin yung dati? Mag-kiss tayo ulit. Let's take a picture. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magpo-post. My girlfriend. Noong una ay nahihiya pa nga itong si Nina pero napapayag din naman siya ni Aldwin. Ginawa nga nila iyon at pinost nga nito sa social media ang picture nila. At dahil maraming ang mga marites at fans itong si Aldwin, sobrang daming ang nag-likes at nag-trending nga ulit ang litrato na yun. Habang binabasa pa nga nila ang mga comments, ay sabi pa nga ng isa, so totoo nga palang sila. Ang swerte naman ng girl. Pero in fairness, maganda rin siya, bagay silang dalawa. Akala ko fake news lang, totoo pala. 1 year ago na yun Ibig sabihin, matagal na pala silang magkarelasyon. Congratulations! Nag-comment pa nga ang kaibigan nitong si Nina na si Liza. Nagtawanan na nga lang ang dalawa. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na ang nagkakilala sa epic na pangyayari ay magkakainlaban pala. Hindi na nga rin nagsinungaling pa sa isa't isa sina Aldwin at Nina dahil natuto na nga sila sa nangyari. At makalipas nga lang ang 1 taon pa, nag-propose na nga rin itong si Aldwin kay Nina dahil siguradong sigurado na nga siya na ang babaeng nagnakaw sa kanya ng halik ay ang babaeng mahal na niya ngayon. Nakilala na nga rin ni Aldwin ang pamilya ni Nina at botong-boto naman ang mga ito sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang simple pero makabuluhan na love story nila Aldwin at Nina. Masasabi ba natin na puro kaligayahan ng pag-ibig? Hindi ba't darating din ang puntong masasaktan tayo ng todo? Mahirap at masakit, pero kailangan nga nating tanggapin na parte ito ng pagmamahal. Kasama nga yun kapag nagmahal ka. Yung tipong nasasaktan ka na, nagpapakamartir ka pa. Pero dahil mahal na mahal mo pa rin, ay mananaig pa rin ang pag-ibig. Gaya nga ng nangyari kila Nina at Aldwin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood mula umpisa hanggang dulo at shoutout po sa mga sumusunod. Erwin de la Cruz, Ellen Fortuno, Presbyteros Rose, Gemma Valmonte, Rex Roy, Renz Fernandez, Emerson Viaje, Noraini Aini, Jello Mags, Aldwin Abellano, Gemma, Charlene Aton, Jessica Rose, Weng Luar Ostonalito, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. At abangan po ang next full story natin.